Gulo nga ba? Dinagsa nga ba ng libo-libong tawang umano'y lamay ni Ferdinand Marcos Jr. at totoo bang si Liza Araneta Marcos ay inatake sa puso sa gitna ng kaguluhan? Uminit ang social media matapos kumalat ang mga nakakagulat na balitang ito, ngunit ano nga ba ang totoong nangyari? Narito ang buong detalye. Sunod-sunod na videos at post online nang nag-claim na umano'y nagsimula na raw ang lamay para kay Pangulong Marcos at dagsa umano ang mga tao sa paligid ng palasyo. May ilang netizens ding nagbahagi ng mga larawan at clips na sinasabing kuha mula sa nasabing lugar. Kasabay nito, kumalat din ng usap-usapang isinugod umano si First Lady matapos makaranas ng matinding stress at emosyon habang nagaganap ang umano'y pagtitipon. Gayunpaman, wala pang nilalabas na opisyal na kumpirmasyon mula sa Malacanang o anumang ahensya ng gobyerno hinggil sa mga naturang aligasyon. Ayon sa ilang observers, mabilis talagang kumalat online ang mga balitang ito at may matitinding headlines, lalo na kapag sangkot ang matataas na opisyal ng bansa. Marami rin ang nananawagan sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon upang hindi magdulot ng kalituhan at panik. Samantala, hati ang reaksyon ng netizens sa viral na issue. Habang ilan ay agad naniwala sa mga kumakalat na post, mayroon ding nagsasabing maaring edited o maling konteksto lamang ang ilan sa mga larawang ibinabahagi online. Patuloy namang hinihintay ng publiko ang opisyal na pahayag mula sa administrasyon upang malinawan ang tunay na sitwasyon at mapatigil ang iba't ibang espekulasyon. Sa ngayon, nananatiling walang matibay na ebidensya na nagpapatunay sa mga viral claims tungkol sa umano'y lamay at pagka-ospital ng First Lady. Totoo nga bang may malaking pangyayaring itinatago sa publiko o isa lamang itong panibagong usap-usapan sa social media? Manatiling mapanuri at ugaling beripikahin muna ang impormasyon bago ito paniwalaan o ibahagi. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Favor, yun ang naging problema. Na pinagtatanggol, parang okay lang sa kanila na si Kaufman nagsalita noon na against kay Harry Roque. Di ba? Na against mga ganyan-ganyan. Para naging chismoso siya. As a professional, as a lawyer, iba-brush off mo yan para magmukha kang professional. 'Di ba? Katulad na nitong si Susu Bells, 'di ba? Libiran na napaka-unprofessional na niluluwa yung suso niya, nahabot hanggang lupa. Okay? Yung nagkaso sa akin dyan sa Pilipinas sa NBI. Good luck, girl. Okay? Good luck ka dyan. Okay? Ang harapin mo, yung asawa. Okay? Yung asawa ni Browner na nakahuli sa inyo sa sasakyan na pinag-drive mo. Sabi ng ating common friend, pinapasok mo sa Mustang mo na dapat tinatanong din yan kung saan galing yung pinambili mo. Pera ba yan sa sweldo mo o pera ng taong bayan? Yan ang paghandaan mo dahil hindi ka rin titigilan ni Melody Aw-Aw. Di ba yan ang ipaliwanag mo sa mga trolls na nagko-comment dyan, no? Nag-atake ng mga trolls dyan sa Facebook mo at sa Facebook ko. Yan ipaliwanag mo kung saan mo kinuha ang pera. At ang pera na pinabili mo ng Mustang at bakit pinapasok mo, pinag-drive mo si Aw-Aw ng kotse mo at bakit gusto mo pang maging consultant ng AFP, DBM USEC ka na. Yan ang paghandaan mo, Suso Bells. Okay? Hindi ka makakatakas dito. Ayan, si Edwin Hamora, good AM ating na naginit din ako, nagising ako 1 AM, di na ako nakatulog. Maganda ka ngayon na wala yung mga wig mo. Palangga, kasi hindi naman ako mag-wig, di ba? Paminsan-minsan, depende sa trip natin, di ba? SDS New York. Okay, now what? Balik tayo dito kay PRRD. Okay? Ito yung mga issue ngayon. Okay? Ito yung mga issue ngayon sa bayan natin na mahirap talaga sa part ng hindi naman mahirap. At least nakikita na natin ngayon kung sino yung mga supporters na gumagamit lang sa pangalan ni Pangulong Duterte. Kung sino lang yung nagkakapera and everything, di ba? So at least naano na natin sila, kumbaga ka-classify na natin kung sino yung mga julul. Alright? Tayo dito, wala naman ako intensyon na magpa-appoint dahil hindi naman ako pwedeng ma-appoint ni Inday Sara
kapag namatay na si Bangag. Kasi hindi ako qualified, my life is here. 'Di ba? Ang buhay ko nandito. So hindi ako katulad ng iba, 'di ba? Na mga gumagamit ng pangalan Duterte, Duterte, pero nangungubra ng pera. That's not Maharlika. You know that. Alright? Ngayon, mga palangga, yan kaya yung prediction noon ni Madam Tusha na si Ngagba ay magiging madugo. Hindi natin alam, mga palangga. I hope not, pero wag na magadugo. Si Bangag na lang ang duguin. Si Bangag na lang yung duguin, wag na yung madugo yung bayan natin. Right? Alright. So now, mga buang nagdemanda. Yeah. Oo nga, mga siraulo yan, mga yawa. Okay. Ngayon, okay, sabi ni Inday Sara, pag-uusapan, ito pala si Inday, ito pala yung statement ni Inday. Pag-uusapan palang panawagang palitan ang mga abogado ni PRRD. Okay, di ba? Vindicated na naman tayo, mga palanda. Okay. Excuse me? Pag-uusapan pa lang, umano ni na Vice President Sara Duterte at amang si PRD ang mga panawagang palitan ang kanyang defense team na humahawak sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Alam mo, the fact na sinabi ni Inday yan, di ba, predisposing na yan. Una, ang nagkaroon ng diskusyon ng ilang Duterte supporters kung dapat nga bang palitan ng mga abogado ni Digong matapos muling hindi panigan ng ICC ang hiling ng dating Pangulo. Sabi ni Inday, oo nga, sinabi ko pala no, na itatanong ko yan kanina, nakalimutan ko siya. Sorry, I will ask that question tomorrow of former President Duterte. I forgot that question kanina. Alright, sabi nito, okay, wala na, hanggang doon lang yung article. Now, ano yung ibig sabihin nito? Hindi naman sasabihin ni Inday Sara yan kung siya ay masaya kay Kaufman. Kung may tiwala pa siya kay Kaufman. You're not gonna say that. You're not gonna answer that question, right? Sabihin niya, oh no, may trust pa rin ako sa defense team namin kasi they're doing the best they can, You know, kung ako ang lawyer, kunyari ako si Kaufman, marinig ko yan, sinabi ng kliyente ko, kakabahan na ako na pwede akong palitan, right? Hindi yan sasabihin ni Inday Sara. Kung wala na yan sa isipan niya. Ay, paano kung wala sa isipan? Kung hindi pumapasok sa kanyang isipan. Kasi itong dalawang lawyer ng prosecution, baka lamunin si Kaufman. Kasi nabalitaan ko, may galing din daw tong dalawang lawyers na binanggit natin kanina. So ngayon, sabi ko nga, nagsasalita ako kasi pareho kami ni PRRD na dumidepensa. At ang abogado namin dalawa, parehong Amerikano. Amerikano. Foreigner, sorry. Ako lang pala Amerikano. Diba? So, parehong foreigner. So, yun na yung sa akin. And I'm looking forward na idepensa talaga si PRRD ng Filipino lawyer. Sabi ni Daligdig magkasabot si Chipmunk at Conman. No? Ayan, isa pa yan. Diba? O kumusta na ngayon? Ano kaya ang kanyang naging reaction noon nung narinig niya kay Inday Sara? Bilib na bilib sila kay Kaufman. I don't know kung sino nagtanong noon kay Inday Sara, di ba? Bilib na bilib sila kay Kaufman at ipinagtatanggol nila si Kaufman. Natuwa sila nung binabanatan ni Kaufman si Hanilet dahil tinanggal na yung privilege ni Hanilet to visit PRRD. Di ba? Pumalakpak pa sila, pinagtawanan nila ang common law wife ni PRRD, binaboy nila si Kitty, kasama niya si Chipmunk, pakipagtawanan. And now what? Narinig niya ngayon kay Inday Sara na may posible na pag-uusapan nila PRRD. Diba? So yun na yung sa akin. So, nagkamali ba si Maharlika? Excuse me, perfect. You know? No, hindi tayo perfect, pero sinasabi lang natin yung mga kasi hindi tayo naggumagawa ng katang-isip dito. Like ako, more on personal, kung mayroon akong mga, about case, pwede ko ma-impart, ma-share sa inyo. Kasi nararanasan ko rin yung pakikipag-dealing, pakikipag-communicate. Right? Nakikipag-communicate para ako naging, si Banganga, United, diba? Ito yung tama ng karaoke. Saya ko kanina. My God.
Mm. Pag-uwi ko, minom ako ng 2,000 by 2,000 milligrams ng vitamin C at T para naman ang alindog ko buhay na buhay, kakanta naman ulit ako bukas. Alright, so now mga kababayan, okay? Yes, Sarah, Vina. Ano daw, sana, well, hindi talaga pakakawalan si PRRD. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo yun, last year, nandyan ako sa Hague. Di ba, yung mga vlog ko, sabi ko, I'm not being pessimistic, pero yung interview release na yan, di ba, we're hoping, pero hindi talaga pakakawalan si PRRD. Di ba, sabi nga ni Inday, wag na tayong umasa dahil kukulong talaga ni sila si PRRD. Di ba? Ang ICC ay hindi Korte for Justice, kundi political court. Nagkamali ba si Marlica? Sabi ko, kasi alam ko yan, 2023 pa lang. Yes, okay lang, Michi. Kasi hindi naman araw-araw. 2,000 is okay. Lalo kapag medyo may nararamdaman ka na. Minsan ka nagti-3,000 pa ako. Mga 2 days okay lang. Pero huwag mong tuloy-tuloy. Bumalik ka sa 500 milligram kapag naka-recover ka. Ay, para lang sa akin yun kasi may epekto sa akin yun kapag pagpagod ako. I just don't know, magkakaiba tayo ng body system. So, I'm not recommending unless try mo muna. Okay? So, ngayon, mga palangginging, tignan natin. Okay? Ano pa ano ba yun? Okay. Here we go. So, yaan ngayon ang mga maiinit na balita dahil pwede talaga nilang, kinatataranta na sila ngayon. Well, alam mo, tama naman si Inday Sara, ipagdasal na lang natin, okay, si Pangulong Duterte, moral support, ganyan-ganyan, at si PRRD naman, lagi naman yung sinasabi, di ba, na kung anong kapalaran niya sa ngalan ng kinabukasan ng taong bayan, wala naman napakialam si PRRD. Dahil syempre, di ba, he's already 80 years old, na-enjoy na sa buhay niya. Lagi naman yung sinasabi eh. Oh. 'Di ba? Ang isipin na lang natin ngayon kung paano natin i-secure si Inday Sara na hindi siya mabukulan kumbaga ng mga kalaban o alam natin kung gaano ka-traidor tong bangag na ito. Gumugurgur ng buhay ito. Mga kababayan, gumugurgur sila ng buhay. So yan ang pag-isipan natin ngayon. Habang ngayon, ang mga krimen non-stop, ang mga kaguluhan sa Pilipinas, di ba? Tignan mo to. Dose-dose ng biktima ng war on drugs, pinayagan ng ICC judges na makilahok. Ito na nga, saan galing itong dose-dose ng ito? Malalaman natin ito. Alam mo, marami tayong aabangan. Okay? Dito sa pre-trial na to, malalaman natin lahat kung paano mag-fabricate ng mga istorya itong mga biktima kuno. Alright? So, ang kaabang-abang yan, February 23. Okay? Tama ba? Tama ba yung date na sinabi ko? Yeah. So, yan ang kaabang-abang na hindi natin alam. Hindi, ako in-expect ko na yan, na magiging sarsuela yan. At malalaman natin, alam nyo, for sure, nagkaroon na yan ng mock hearing. Mock hearing, nag-practice na yan. Yung mga kinukuha nilang dose-dosena. For sure, nasa isang baka nasa isang building, pinapractice na sila ng mga kaanib ni Satanas o ng mga dilawan na itong sasagutin mo, ganito, ganyan. Nagre-rehearse na sila. Parang nag-acting class na sila. Pero again, kahit anong gawin nilang practice, malalaman natin kung sila ay dumaan sa beginning acting 101 aka dilawan at makakaliwang grupo at bangag inspired. Kasi sanib puwersa na yan sila, di ba? Sarah Vina, thank you sa iyong paalala. Yes, mag-ingat tayo palanda. So yan ang nakikita natin dyan. Pinractice na yan. Aniwala ba kayo sa akin na pinractice sila? Yes. Pinractice na yan mga yan, di ba? Pero sa pagsasalita nila, hindi naman pwedeng hindi sila pinractice. Dahil magmukha sila lalong katawa-tawa doon, tanga-tanga doon sa hearing. Pero alam nyo, sabi ko kung madidetect natin yan, tayo pa ba?
Hindi natin madidetect kung sila ay mga nagsisinungaling. Oh. Lahat yan, pinractice na ng mga julul. Right? Ano pa ngayon ang mga eksena dito? Anong sabi ni ito pa nga, nakakatawa na lang taga itong pag-administration na ito. Di ba, hindi na nga na, yung tungkol sa impeachment ni Bangag. Huwag na natin asahan to kasi magugurgur na yan eh. Wala na rin kwenta yung impeachment na yan. Di ba? Kung pumirma na ang bulate, di ba? Kung pumirma na ang bulate kay Bangag. Kasi sinasabi ni Clarissa Taratara na yung impeachment daw laban kay Bangag ay pag-aatake sa administration. Kita mo yung mga buwaka ng inang ito? Sabi ni Taratara, ginagalang po ng Pangulo kung ano man pong activities ang ginagawa ng House of Representatives. So, hayaan po natin na umandar ang proseso. In a way, ang anumang pagsasampa ng impeachment complaint ay hindi lang ang Pangulo ang maapektuhan kung hindi ang buong ekonomiya o ang buong bansa. Sabi ni Taratara, ang Pangulo ay gumagalang sa proseso. Itong mga impeachment complaint ay sinapalaban kay Pangulo ay hindi mapapahinto ang Pangulo sa kanyang pagtatrabaho. Julul, papahintuin ka ni kamatayan. Tandaan nyo yan. Okay? Tapos ngayon, isasabi dito, mga palangga, ayun na nga. Okay? Pag-aatake nga daw sa administrasyon. Pag si Bangag ang papailan ng impeachment case, pag-aatake, no? Pag si Sara Duterte ang papailan ng mga buwaka ng ina ng impeachment case, deserve niya at kailangan niya managot. So pag Bangag, although alam naman natin na scripted lang yung unang filing ng impeachment, ito lahat ng mga optics ng mga bangag na ito. Diba? Imagine nyo? Diba? Yung double standard na pag kay Bangag, okay? Pag kay Bangag, pag-aatake sa bansa, maapektuhan ang buong ekonomiya. Pag kayo kay Sara, hindi, sige go, kailangan matanggal si Sara. Kasi natatakot sila, mga kababayan, na oras mategi si Bangag anytime soon. At kakanta na naman ako. Nagkaroon ako ng bawal na gamot, di ko na-practice kanina, hindi ko masyado alam yung kantang yun eh. But anyway, mga kababayan, eto ngayon. Okay? Kaya ganito sila kay Inday Sara, natatakot sila na magugurgur o matitegi si Bangag anytime soon. Recently, yung mga privilege speech, di ba, dyan sa Senate, itong si Erich Sylvester, ang yabang-yabang ng buwaka ng GNMS, patungkol sa China, get the F out daw ang China, chuchu-chuchu. Kung ayaw niyong sumunod sa patakaran, chuchu-chuchu, sa, mga sinasabi nito ni Ilong, dadadada. Ako na lang bagit, alam mo ikaw, Erich Sylvester, bobo ka talaga. Maliban ka sa magnanakaw ka pa ng identity theft na ginawa mo sa Amerika, di ba? Alam nyo yan. Pinaviral ko rin yan. Tinakot-takot ako ng ulol na yan. Pati antipara ko pinakikialaman. Di ba? Hindi ka nag-iisip. Imagine mo, labanan mo, magyabang-yabang kayo sa China. Oh, kumusta naman ang mga pinya at ang mga saging dyan sa Mindanao, sa Davao? Diba? Katulad, diba, yung in the past, nangyari na yan eh, na nabulok ang mga saging natin. Hindi ka nag-iisip, diba, na lahat din sa Divisoria, made in China, even nga sa Amerika eh. Made in China dyan, mga gunggong kayo. Imbis na makipag-usap kayo sa China, at ayusin nyo, hindi kayo makipag-gera dyan, buwisit kayo, kita nyo nga nangyari doon sa lumubog na lancha ba tawag doon? Yung may namatay na dalawa dyan sa, West Philippine Sea. Sino ang tumulong, di ba? Chinese? Coast Guards? Nasaan ang mga Filipino Coast Guards? Bakit Chinese ang tumulong? Nasaan kayo mga julul kayo? Tapos gusto nyo pa makipag-bang-bang-bang sa China? Hindi iniisip sinong maapektuhan. Ang kasabot ni Satanas sa kanyang pagnanakaw, sa kanyang mga hoarding, smuggling, lahat, mga pulburon dilin nila. Look at the alitagtag. Ano nyo the alitagtag? Wala na, di ba? Sino mga kasabot nila? Chinese nationals. Ang inappoint ni Satanas at ni Bangag na si Michael Ma, Chinese. Tapos gusto nyo makipagbang-bang-bang sa China? Hindi talaga nag-iisip ng mga yawa na ito. Makasabi lang, privilege speech, magyabang-yabang, nagbabasa lang naman ng mga ulol. Buti sana kung galing sa utak nyo, mga julolis kayo. Diba?
Baka tegi na raw, sabi ni Marivic. Baka magpalechon na ako ng manok. Lechon manok, di ba? Ano kaya, ano? Headline, Bonjing Gurgur, Bangag Gurgur, di ba? Shit, ang gandang balita nun. Diyos ko po. Baka magpapalechon ako ng 2 manok na organic sa ano. Okay? Di ba? 2 kahit manok na organic, pwede na yun, $30. Alright. Okay. Ano daw? Tinag ako? So, nagtag sa akin? Ayaw mo na unang pansinin yun, okay? Kay Suso Bells. Di ba alam niyo naman ang nangyari kay Suso Bells, di ba? Kinasuhan ako ni Suso Bells. Tanungin mo nga si Suso Bells kung sino nag-influence sa kanya. Ala yan, alam mo yung mga Suso Bells na yan. Baka mamaya, baka alam mo Suso Bells yung sinabi mo sa common friend natin na may cancer ka. Hindi ka ba kinabahan? Baka aratayin ka rin. Gusto mo ba padala kita ng bulate? Gusto mo ba padala kita ng bulate? Sige, pagabangan na natin yung bulate. Baka magulat ko na lang yung papaya mo, kumupos na yan. Well, kasi you know what? Kapag kasi nagpa-overhaul ka ng katawan mo, yun yung advice ko sa inyo. As long as you have money, go. Kung gusto nyo, you feel good. Diba? Pero kung wala kayong pera, at kung galing sa kaba ng bayan, ay wag yun ang gawin. Well, yung iba talaga, ginagawa nila yun. Diba? Nagnanakaw sila sa kaba ng bayan para magkaroon sila ng extrang Suso Bells, ganyan-ganyan. Alam mo, Suso Bells o Gurami, di ba? Tawag sa kan si Gurami, mukha kasing Gurami talaga before, yung after naging hito, ang butang ay na. Alam mo, kakarmahin ka. Di ba? Dahil umamin ka naman na pinasakay mo si Browner Au-Au, ang AFP chief, sa iyong sasakyan at pinag-drive mo. Dahil ang sabi ni Hokage Move, hindi pa kasi, matagal na kasi hindi ako nakaka-drive ng sports car. Inamin mo mismo. Tapos ngayon, iiyak-iyak ka. Pagkatapos mo ipakita ang suso mo, Suso Bells mo, kahit sabihin mo pa na yan ay nasa pool ka. Buti sana nasa pool ka. Ibinurag-rag mo sa buong kalibutan. At buti sana kung personal account mo na naka-private, hindi na kita pakikialaman eh. Kaso, nire-represent mo, ulitin ko ulit, ang USEC. Hindi kita titigilan. Yung nananawagan na titigilan, hindi kita titigilan. Julul ka. Diba? Paano ka titigilan? Taong gobyerno ka. Saan ka kumuha ng pabili ng Mustang mo? Sweldo mo lang ba yan? Dahil, nabasa ko si Doc Lorraine, di ba? Si Doc Lorraine, kaibigan natin yan. Okay. Tsaka before nag-uusap naman kami, Doc Lorraine, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi ka pwede maging maluho o magnakaw. Ang sabi po, ulit ko yung narinig kay Doc Lorraine. Di ba, karag-karag lang ikaw noon? Ang sasakyan, may nabasa pa nga ako, nag-u-Uber ka lang daw. Yun ang mga nabasa ko, I don't know. Pero wala ka pang Mustang ng panahon ni PRRD. So magpaliwanag ka bilang Undersecretary Jutang Genemis ka na ang Suso Bells mo, pwede mo nang inihain mo sa buong mundo kung saan may kalalakihan na willing, gustong dilaan na yung Suso Bells mo. Again, defamatory ba yan? Ha? Gurami? Defamatory ba yan? Ang pagluwa mo ng Suso Bells mo. At gusto mo maging consultant ni Browner, inamin mo mismo doon sa cease and desist letter mo na pina-forward mo pa sa akin. Kasi nagpaliwanag ka. Sabi mo sa friend ako, sa friend natin, ako pa kasi pakiusapan mo naman si Marley ka. Kasi may cancer ako. Ipakita mo ngayon, yung death certificate, baka mauna na. Ano mo ngayon, na libiran, ipakita mo ngayon ang iyong diagnosis kung talagang may cancer ka. Kasi pag gumawa-gawa ka na may cancer ka, baka matuluyan ka. Kung gumawa ka ng kwento, baka matuluyan ka. Ganun pa naman, wag mong hamunin ang tadhana. Kaya ako hindi ako gumagawa ng kwento eh. I'll tell you something. Yung dati, sa work. Dati, pag nagpapaalam ka mag-absent, I don't know kung ginagawa niyo to.
Sabi mo namatay na yung lola mo, 'di ba? Pero patay na yung lola mo, 'di ba? Ako dati pag nag-a-absent ako, nung bata pa ako, ginagawa ko yun, namatay yung lola ko kasi gigimik ka lang. You're young, you're stupid, 'di ba? Pero never ever kong ginagamit yung mga kamag-anak na buhay pa kasi baka matuluyan or may sakit. Natatakot ako diyan na may sakit kasi, mahirap pagbiro ang tadhana na may sakit pero wala